Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama na sa akin pangalan ay maibigay niya sa inyo. Manalangin tayo. Ama namin, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pangunawa at kaalaman na naglagay po sa amin ng katiyakan sa buhay na ito. Hindi ka namin nakikilala, pero kilala mo kami. Hindi ka namin hinanap, pero hinanap mo kami. Hindi kami nakaabot sa iyong kaluwalhatian, pero ibinaba mo ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo kami ayon sa iyong salita. Makita namin ang kalinisan ng iyong salita. At maikumpara namin ang aming mga pamumuhay sa pamantayan ng iyong salita. Upang sa ganon, malaman namin kung saan po kami nagkukulang, kung ano ang aasahan namin sa iyo, at kung ano ang gagawin mo pa sa amin ayon sa iyong salita. Lahat ng ito ay nagsisimula sa iyo, sa pamamagitan mo, at ang katapusan ay para sa iyo at sa iyong kaluwalhatian, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Yung binasa natin sa John 15 verse 16 ay nagbibigay sa atin ng praktikal na manifestasyon ng paghirang ng Diyos. Samantalang marami ang dumidiscredit sa kadakilaan ng doktrinang ito. Mga nagsasabi na winawalang kabuluhan ng doktrina ng paghirang ng Diyos ang natural na kapasidad ng tao para magpasya, kagaya ng kanyang kalayaan, kagaya ng kanyang pagpili, at kanyang pagdidesisyon. Sinasabi ng mga hindi nakakaunawa na ang doktrina ng paghirang ng Diyos ay nagwawalang kabuluhan sa kadakilaan ng ating pagiging tao. Of course, hindi yun totoo. Sapagkat ang doktrina ng paghirang ng Diyos ay may practical na gamit. At ito sa binasa natin, hinirang tayo ng Diyos o hinirang ng Diyos ang kanyang mga tao, walang ibang dahilan para magbunga. Doon sa binasa natin, verse 16, ako'y hindi nyo hinirang, hindi ninyo ako pinili. Ako ang humirang sa inyo, ako ang pumili sa inyo, at kayo'y aking inihalal. So kaya tayo pinili ng Diyos, kaya niya pinili ang kanyang mga disipulo para sa isang layunin.
So hindi pumili ang Diyos ng tao na walang layunin. Pag sinabing at kayo'y aking inihalal, kasama doon ang pagbibigay ng Diyos sa tao ng kakayanan, kapangyarihan, kapasidad, na yung layunin ng Diyos sa paghirang sa Kanya ay matupad. At ano yun? Inihalal ko kayo upang kayo ay humayo at magbunga. Upang tayo ay lumakad sa daigdig na to, na dala-dala ang mga bunga ni Kristo. Kung kaya't, makikilala mo ang mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagbubunga. Importante ang pagbunga sa buhay ng Kristiyano. Itong chapter 15 na binasa natin ay patungkol sa parable of the vine and the branches. Makikita natin ilang beses kung gaano kahalaga yung pagbubunga. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Tignan ninyo ang importansya ng pananatili kay Kristo. Ano ang bunga? Yung bunga, yung resulta ng pananatili kay Kristo. Hiwalay kay Kristo, walang bunga. Tapos tignan natin sa verse 8. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Pangalawang mapapansin natin sa bunga, sa pagiging bunga ng Kristiyano, sa pagkakaroon ng bunga ng Kristiyano, ito ay ang pagkakaroon ng identity. Identity ng pagiging disipulo ni Kristo. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7. By their fruits ye shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. And then, sinabi ng Panginoon, pwede bang mamunga ng igos sa dawagan? O pwede ka bang kumuha ng mangga sa puno ng suha? Malalaman mo kung anong klaseng puno yan sa pamagitan ng kung anong bunga na kanyang pinoproduce. Kung kaya't ano ang bunga ng Kristiyano? Yung mga katangian na magpapakilala kay Kristo. Upang pag tinignan mo ang Kristiyano, makikilala ng sanlibutan, disipulo to ni Kristo. At doon naluluwalhati ang Ama. Sa Biblia, walang ibang tinawag ang Diyos, walang ibang pinoproklama ang Diyos na kanyang kinatutuwaan maliban sa kanyang bugtong na anak. Ito ang iniibig kong anak, na sa kanya'y lubos akong natutuwa, nalulugod. So naluluwalhati ang Ama kapag yung mga karakter ni Kristo ay nakikita doon sa mga tao na naiugpong kay Kristo. And so, doon sa binasa natin, na kayo ay humayo at magdala ng maraming bunga, tumutuko yon sa ating identity bilang Kristiyano. Makikita yon sa epekto ng salita ng Diyos sa ating buhay.
Ano sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 21 hanggang 22? O 22 hanggang 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yung mga katangian ni Kristo na hinuhubog ng banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano. Now, kung papansinin ninyo, sa verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Now, pwede tayong manatili kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo at sa pananatili natin sa kanyang salita. But the question is, paano nananatili sa atin si Kristo? Na sinabi ng Panginoon, kung ang sino mang nananatili sa akin at ako ay nananatili sa kanya, siya ang magbubunga. Pwede nating sabihin that because nag-church tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nag-devotion tayo, and nakakapag-pray tayo, is nananatili tayo kay Kristo. Pero how do we know na si Kristo ay nananatili sa atin? Through what? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basahin natin. Sa John chapter 14, verse 16 hanggang 18. And I will pray the Father, John 14 verse 16 hanggang 18. At ako'y dadalangin sama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Nakita mo yon? Sinabi ng Panginoong Jesucristo yan bago siya mamatay at pagka namatay siya, siya'y muling mabubuhay at aakyat sa langit. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Pupuntahan ko kayo. Paano? Paano nangyari na sinabi ni Jesucristo na ating Panginoon, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan? That is through the presence of the Holy Spirit sa buhay ng Kristiyano. Nananatili tayo kay Kristo because we believe on Jesus Christ. Now, kung totoo ang pananatili natin kay Kristo, alam natin na ang sino mang totoong sumampalataya ay tinataka ng Espiritu ng pangako. Efeso 1:13. Ang church ay tahanan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga sa salitang fellowship, ito ay give and take relationship. Nananatili tayo sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa atin. Minamahal natin ang Diyos at minamahal tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos, minamahal natin ang Diyos. Sumasampalataya tayo sa Diyos at ang Diyos ay ibinibilang tayong tapat. Kaya mga kapatid, yung bunga ng banal na Espiritu ay ang bunga ng Kristiyano sapagkat napapatunayan na tayo'y nananatili kay Kristo
At ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng mga virtues na nabubuo sa Kristiyano. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. Now, makikita mo yung transformation ng Kristiyano. Yang pinapaliwanag ko sa inyo ngayong gabing ito doon sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 3:18. Diba? Habang tumitingin tayo kay Jesus Christ, sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag sinabing nananatili tayo sa pananampalataya, hindi natin inaalis yung tingin natin sa Panginoong Jesucristo. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, makikita mo, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image. Okay. Yung glory ng Diyos dyan, may image. Hindi yan basta atmosphere na tinitignan natin at pinakikiramdaman natin ang atmosphere. Glorious. Basahin ko sa Tagalog. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan. So yung glory ng Diyos na tinitignan natin may image. Of course, hindi yun mga bibulto at hindi yun mga larawan na inanyuhan dito sa loob ng kapilya. Pagka binasa natin sa chapter 4, verse 6, sinasabi, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. That's why sinabi ko sa inyo mga kapatid na yung tinitignan natin dyan si Jesus Christ. Sa pamamagitan na every time na ipinangangaral sa atin ang salita ng Diyos, nagliliwanag ang ating mga puso. Hindi ba sabi ng mga apostoles, hindi ba nung kausap natin siya, nag-aapoy ang ating mga puso? Nadarama natin yung pag-asa, yung pag-ibig, habang hinihikayat tayo ng salita ng Diyos, sa gitna ng ating mga dinaranas ngayon, at nakikinig tayo sa salita ng Diyos, parang kaya natin ang lahat. Diba? Kapag nakikinig tayo sa pangangaral, parang walang imposible sa atin. Ang problema lang, pagka umuwi tayo, para tayo mga espongha. Tumutulo lahat ng ating mga nasipsip. That's why we have to kneel down in prayer sa Panginoon day by day. Sapagkat tayong mga tao, galing tayo sa lupa. Ang mga bagay tungkol sa Diyos, panandalian lamang na iingatan ng ating puso. Kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo, lahat ng pinagkatiwala sa iyo, ingatan mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa iyo. So as we look on Jesus Christ, hindi natin siya nakikita pero nadarama natin sa puso natin yung liwanag kung bakit natin siya minamahal at pinagtitiwalaan natin siya kahit hindi natin siya nakikita. Yung nauunawaan natin sa Panginoon, yun yung bumabago sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So you see, kailangang nakatingin ka kay Kristo at ang Espiritu ni Kristo ay gumagawa sa buhay mo para matransform ang tao. Na kahit ang unsaved na Baptist ay pwede niyang i-claim na nakikita niya si Jesus Christ without the presence of the Holy Spirit. Because ang banal na Espiritu, ang presensya ni Kristo nananatili sa atin. Diba?
Kung lahat ng bagay sa daigdig may substance, mabibilang mo ang attendance, mabibilang mo ang output, meron tayong data sa lahat ng bagay. Makikita mo yung pagsisikap. Sa daigdig na to, kung magiging detalyado lang tayo sa lahat ng bagay, lahat yan makikita natin. Pero paano yung mga bagay na hindi natin nakikita? Na tanging ikaw at ang Panginoon na nakatingin sa iyong konsensya ang nakakaalam. Doon kailangan ng presensya ng banal na Espiritu. Pwede nating sabihin that because we are baptized in this church, bahagi talaga tayo ng church na ito. Pero nasa puso mo ba ang mga kapatid? Pwede mong sabihin that because you enlist yourself sa isang outreach dyan, sa isang ministry dyan, ikasali ka sa gawain dyan, pero yung mga tao doon sa lugar na yon ay pwedeng wala sa puso mo. You are there to belong. Pero yung mga tao ilagay ng Diyos sa puso natin. At itrato natin silang kagaya ng ating sarili. It's a different story. Diba? Pwede nating kabisaduhin ang lahat ng mga attributes ng Diyos na walang pagkatakot sa Diyos. So sabi ni Jesus Christ, kung sino mang mananatili sa akin at ako ay nananatili sa Kanya, siya ang magbubunga. Diba? To make it simple, halimbawa, magkasama tayong dalawa, pwede bang kasama kita na hindi mo ko kasama? Hindi pwede. Hindi. Kung kasama kita, kasama mo ko. Ganon din naman. Hindi pwedeng ikaw ay nakay Kristo, pero wala si Kristo sa'yo. Sapagkat kung ikaw ay kasama ni Kristo, dapat si Kristo kasama ka. Napakasimpleng ilustrasyon yan, mga kapatid. May pinakita sa atin how important it is na makisama sa Diyos. Kung nagkasala ang tao, hindi siya nagka-amnesia tungkol sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, pinaalis siya sa presensya ng Diyos. Hindi nakalimutan ni Adan at ni Eva kung sino ang Diyos. Kaya nga hanggang ngayon ang tao relihiyoso at mapamahiin because we know that there is God. But the problem is, sino ba talagang tao ang nakatayo sa harapan ng Diyos? Sino ba talagang tao ang may pakikisama sa Diyos? So nagkasala ang tao. Sinabi ng Diyos, sa araw na magkasala ka, mamamatay ka. Pero nung araw na yun, hindi siya namatay. Pero may namatay sa kanya. At yun ang kanyang buhay sa Diyos. Kahit anong silbi ng taong kilala niya ang Diyos, pero hindi siya kinikilala ng Diyos. Anong silbi ng tao na dikit ng dikit sa Diyos, pero ang Diyos hindi dumidikit sa kanya? Ano sinasabi ng Bible? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Sapagkat kung makakalapit ka sa Diyos,
ang Diyos ay malapit sa iyo. Kaya nga kung hindi hahayaan ng Diyos na makalapit tayo sa Kanya, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, hanapin ninyo ang Diyos samantalang siya'y malapit. Sa palagay ba ng tao, na pagkahinayaan siya ng Diyos sa gusto niya, makalalapit pa siya sa Diyos? Wala. Wala nang magagawa ang luha ng kahit sinong tao. Kahit ang luha ng pastor ay hindi sapat. At na kung sino pang tao na mananalangin, maliban na mahabag ang Diyos. So tinuturuan tayo ng Diyos na hindi lamang manatili sa Kanyang salita, na parabagang sa sarili nating pagsisikap mamumunga tayo. Paulit-ulit sinabi ng Panginoon sa John chapter 15, manatili kayo sa akin, dito kayo sa akin, huwag kayong lalayo sa akin. Pero sinabi niya sa verse 16, tandaan nyo, hindi nyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. And the reason why sinasabihan tayo ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya, hindi dahil sa malayo tayo sa Kanya, kung hindi tayo ay sa Kanya. Pwede bang sabihin ng Diyos na manatili ka dito kung wala ka dito? Pwede bang sabihin, manatili kayo sa puno kung wala kayo sa puno? Lagi nating iisipin, nananatili tayo hindi dahil sa sarili nating lakas at pagpapasya. Darating ang panahon na ang salita ng Diyos na winawalang kabuluhan natin dahil hindi napapasakop ang ating mga konsyensya sa salita ng Diyos. Hahanapin natin yan pero hindi natin makikita. Kagaya sa panahon ng Israel na magkakaroon ng taggutom, pero hindi taggutom ng tinapay at ng bigas. Kung hindi hahanapin ng tao ang salita ng Diyos pero hindi niya matatagpuan. At kahit matagpuan niya ang salita ng Diyos, hindi niya na mauunawaan. Kagaya ng isang lupang tumigas na hindi mo kagad pwedeng taniman sapagkat ang kanyang tigas ay para ng bato. Maliban na ang grasya galing sa langit ay pumatak na kagaya ng tubig at dahan-dahan at loobin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ang matigas na puso ay muli niyang palambutin at muli niyang patibukin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya hindi tayo namumunga dahil lang sa pananatili natin kay Kristo. Namumunga tayo sapagkat siya ay totoo sa atin. Siya ay nananatili sa atin. Paano matutuwid ang taong hindi nagpapakumbaba? Pero ano ang katangian ni Kristo? Pagpapakumbaba, hindi ba? Yan ang ugat ng lahat ng kasalanan, ang pagmamataas sa Diyos. At tinignan ng Diyos ang tao hindi magpapasakop. For what the law could not do in that it was weak through the flesh. For the carnal mind is enmity against God. It is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ang laman ay hindi magpapasakop sa kautusan ng Diyos. Sapagkat hindi talaga siya magpapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi maaari. Sinong maliligtas?
Kung kaya't kung hindi ibibilang sa atin ang pagpapakumbaba ni Hesukristo sa krus, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, walang maliligtas. Ano ang pamantayan ng pagpapakababa? Ang pagpapakababa ni Kristo. Yun ang ibig sabihin kung bakit namatay siya para sa akin. Sapagkat ang kanyang kamatayan ay nagpapakita ng perpektong pagpapasakop sa Diyos. Isang bagay na hindi ko kayang gawin. Pero yung pagpapasakop ni Kristo ay ibinilang sa akin na pagpapasakop ko rin. At ang pagpapakumbaba ni Kristo ay ibinilang sa aking pagpapakumbaba ko rin. Upang ang pagsunod ni Kristo sa krus ay ibilang sa akin na pagsunod ko rin sa Diyos. Ano pat ibinilang na ang katwiran ni Kristo ay katwiran ko din. Kung kaya't sinong mapagmataas ang magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Kung wala si Kristo na nasa ating puso, hindi tayo matutuwid. Pakinggan natin ang lahat ng doktrina. Kahit alam natin na tama ang lahat ng yan, pero kung wala si Kristo sa iyong puso, hindi ka magpapakumbaba sa doktrinang napakinggan mo. Kaya't hindi magbubunga sa iyo ang salita ng Diyos. Makakatagpo kayo ng mga ngaral na hindi lamang mainam sa pagkuha ng mga talata sa Biblia, mahusay ding magpaliwanag sa grasya ng Diyos. Pero kung wala si Kristo sa inyong puso, hindi rin magbubunga sa inyo mga salitang yan kahit paggaano kaganda at kahusay. Kaya ang umpisa ng pananampalataya ay ito, na si Hesukristo ay mabuhay sa atin. Galatia 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I. But Christ liveth in me. O anong resulta nun? And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Kung hindi nabubuhay si Jesus Christ sa puso ng sino mang nagsasabi siya ay Kristiyano, hindi siya mamumuhay sa pananampalataya. It will only be possible through Jesus Christ, our Lord. Hindi rin natin nanasain na i-deny ang ating sarili at pasanin natin ang ating krus kung hindi dahil sa Kristong nabubuhay sa puso natin. Anong meron sa puso? Ako na nabubuhay para sa sarili. Ako na nagpaplano para sa sarili ko na akala ko alam ko ang lahat ng bagay. At ito ipinangangaral sa akin ng salita ng Diyos. Bakit ako makikinig sa salita ng Diyos? Pwede ko sabihin, opinion mo yan. May opinion akong sarili. Pero kung si Kristo nakatira sa aking puso, ang mga salitaring ito ang ibinubuhay ng aking Panginoon. Malayo ako sa kalingkingan ng aking Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nung hindi ko gugustuhin na mabuhay kagaya ng kanyang buhay. Tayong mga tao, maiintindihan natin yan. Di ba tayo pag may iniidolo tayo, ginagaya natin. Nung nauso ang mga BTS, kahit maiitim na tao, nagsikap na maging maputi. Kung pwede tayong gumastos at may magagawa tayo para lang yung mukha natin, yung kilos natin, yung pananamit natin ay maging conforme doon sa mga ginagaya natin, gagawin natin. Now tell me, if you want to please God, hindi niyo ba gugustuhin na maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo? And yet, hindi tayo si Jesus Christ. And yet, hindi ang pera natin
ang pwede nating gamitin para maging kamukha natin ang bugtong na anak ng Diyos. At hindi ang galing natin, ang puhunan natin para maging conforme tayo sa gusto ng Diyos. Kundi ano? Yun. Siya na gumagabay sa atin araw-araw. Ang banal na Espiritu na sa tuwing nagkakasala tayo ay sumasakit ng ating kalooban at nagsasabing, manumbalik ka sa salita ng Diyos. Siya ang umuhubog sa atin na pinasusunod ng Espiritu na yan ang takbo ng ating isip, ng ating puso, at maging ang ating katawan. Yan ba ang sabi ng banal na kasulatan? Bakit ang mga tao sa sanlibutan lumalakad sa kalayawan? Bakit walang iniisip ang mga tao sa sanlibutan ito, kundi mga bagay sa sanlibutan lang na ito? Because yun ang kanilang naging pangkondisyon. Na kondisyon sila na mag-isip ng mga bagay sa sanlibutan sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng Espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Efeso 2:1-3. Kaya ang tao sumusuway sa Diyos dahil yun ang pangunguna sa kanya ng Espiritu ni Satanas na gumagawa sa sanlibutan ito. Diba? Kaya lahat ng ginagawa natin, spiritual na bagay yan. Yun nga lang, hindi palaging tama ang ating espiritu sapagkat minsan tayo ay hindi natin namamalayan. Na-impluwensyahan tayo ng masamang espiritu na sanlibutan ito. But if we will listen sa salita ng Diyos, sa bagabag na dulot nito, at kapag sa mga panahong kagaya nito, na inaatake ang ating pananampalataya at ang ating pagsisikap ay winawalang kabuluhan, ang banal na Espiritu rin na yan ang magsasabing huwag kang mawala ng pag-asa. Kagaya ng apostol sa panahon na siya po ay nasa bilangguan, sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Pablo, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Sa Korinto, sinabi ng Panginoon kay Pablo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga tao. Sapagkat marami akong tao sa lugar na to. Alin? Mga taong hinirang ni Kristo. Mga tao na hindi kailangang kumbinsihin ni Pablo. Ang kailangan lang gawin ni Pablo, lumakad araw-araw sa pangunguna ng banal na Espiritu. Sapagkat may mga taong inihanda ang Diyos. Nabanggit ko nung isang araw, ng pag-aakay ng kaluluwa ay parang love story. Dalawang taong pinagtagpo. Diba? May kanta ang mga tao sa sanlibutan, two less lonely people in the world. Diba? Isipin mo, hindi kayo magkakilala, hindi kayo magkaano-ano, siguro, diba? But you will spend your life together. Diba yun ang love story? Nagsama kayo. Ang pag-aakay ng kaluluwa ganoon. Nung nananalangin si Ananias sa Panginoon, kinausap siya ng ating Panginoong Hesukristo. Puntahan mo si Pablo, hinihintay ka niya. At samantalang si Pablo, nakita naman niya sa pangitain niya na pupuntahan siya ni Ananias. Hindi ba kamanghamanghang bagay? Na kapwa inihahanda ng Diyos yung kaluluwang naghihintay sa iyo. At inihahanda ka rin ng Diyos para sa kaluluwang pupuntahan mo. Kaya ko sinabi,
ng pag-aakay ng kaluluwa ay parang love story. Perhaps magkaiba kayo ng daigdig, pero magkakakilala kayo because of Jesus Christ. Perhaps magkaiba kayo ng interest, pero pagtatagpuin kayo ng Panginoon because of Jesus Christ. At kung parehas kayong lalago sa biyaya ng Diyos, magsasama kayo sa paglilingkod sa Panginoon. And so, mga kapatid, hindi tayo magbubunga dahil lamang sa ating pagsisikap. Lagi nating isipin na ang Panginoon ay sumasa atin at matuto tayong makinig sa Kanyang salita. Kung ang Panginoon ay nakikialam sa buhay natin, isa lang ibig sabihin nun, invested siya sa atin. Kung sa bawat kilos mo, ikaw ay Kanyang itinutuwid, interesado siya sa iyo. Kung every time na lalayo ka sa Kanyang salita, ay mabilis siyang magpaalala sa iyo. Sapagkat nandyan siya. Ang pastol na naghahanap ng kanyang mga tupa. Samantalang maraming mga tao dyan, na bagamat kilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluwalhati ang Diyos bilang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mga masasamang pagnanasa. So nagbubunga tayo sa pamamagitan ng paghirang sa atin ng Diyos at sa Kanyang pagtatalaga sa atin. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi lang tayo dapat magbunga. Kung hindi magbunga, manatili ang ating bunga. Sa ministry, only God knows. Only God knows kung sinong gagamitin niya. Darating ang panahon, kahit tayo mga lalaki rito at pinapanalangin ko, maghihiwa-hiwalay tayo. At ayoko maghiwa-hiwalay tayo sa pangit na paraan. Sana kung maghihiwalay tayo ng landas, sapagkat susundin mo ang kalooban ng Diyos sa lugar na kung saan ka tinatawag ng Diyos. But we will not always be together. Some of us mapopromote sa langit. And some of us, dahil sa katigasan ng ulo, hindi makakatapos ng takbuhin ito. But I hope na mga tumalikod sa pananampalataya ay hindi talaga sila nawala sa kamay ni Kristo. Umaasa ako na kung mga anak sila ng Diyos ay ibabalik sila ng Diyos sa tuwid na landas. Ang tao ay hindi mananatili. Kahit mabuhay ka sa simbahan na to ng 50 years, eventually you will die. Subalit ang bunga ng banal na Espiritu na inayos niya sa buhay mo, hindi yun mawawala. Ang tinuruan ng Diyos magmahal ay hindi na pwedeng hindi magmahal. Kung hindi, imbis na tumalikod sa pag-ibig, ay lalong lalago sa pag-ibig. Ang nakatikim na ng kasiyahan sa Diyos ay hindi na makukontento sa kasiyahan ng sanlibutan. At ang nakatagpo na ng kapayapaan kay Kristo ay hindi na makukontento sa mga kapayapaan na bunga ng pakikipag-compromise. Alam natin, pinapapayapa lang natin ang sitwasyon, pero wala tayong inaayos. Alam natin, one of these days, yung mga bomba sa ilalim ng dagat na hindi natin pinaputok, puputok yan sabay-sabay. At yung nagdadala sa atin ng takot, sapagkat bagamat panatag ang dagat, alam mo na may bomba sa ilalim
Natatakot ka, naku, sasabog to, sasabog to, sasabog to. Nakatikim na ng kapayapaan kay Kristo. Hindi niya hahayaan na magulo ang kanyang kapayapaan kay Kristo. Ang nakasubok sa pananampalataya sa Diyos ay hindi tatalikod sa pananampalataya. Pagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pag tumalikod ka sa pananampalataya, di tumalikod ka sa buhay. Kung kaya't hindi lang tayo basta tinawag ng Diyos na magtaglay ng mga katangian ni Kristo. Kung hindi tinawag tayo ng Diyos na magtaglay ng mga katangian ni Kristo. At ang mga katangian ni Kristo na yan ay manatili. Kung humakbang ka na, kung talagang umuusad ka, sa tingin mo, worth it na umatras kung umuusad ka? Minsan, mas malayo yung tatakbuhin mo pabalik kaysa sa ipagpapatuloy mo, finish line na. And that your fruit should remain. And that the Holy Spirit will be constant in our lives. Kung susunod tayo ngayon, ipanalangin mo sa Diyos, sumunod ka rin bukas. At habang nabubuhay ka, ipanalangin mo sa Diyos, natulungan ka niyang sumunod as long as you live. Kung masaya ka sa Diyos ngayon, protektahan mo yan. And pray to God na bukas ng umaga, kahabagan ka niya uli. At upang sa ganun, mabuhay kang masaya and satisfied all the days of your life. Diba? Anong sinabi ni Moises? Panginoon, naubos ang panahon namin sa puot mo. Supposedly, nandun na kami sa promised land, pero dahil sa kawalan namin ng pananampalataya, nagpaikot-ikot kami sa ilang. Naubos ang panahon namin. Psalms chapter 90 verse 9. Psalms 90 verse 7. Ituloy natin. Sapagkat kami ay nangasupok sa iyong galit, at sa iyong puot ay nangabagabag kami. Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo, ang aming lihim na mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha. Sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot. Aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. Alam mo, sa daigdig na to, maraming dumadaan sa daigdig na to na walang kakwenta-kwenta ang buhay. Na sa buong buhay nila, lumalakad sila sa ilalim ng puot ng Diyos. Na marami dahil sa kanilang pagtalikod sa pananampalataya, sa hindi nila pakikinig sa salita ng Diyos nung panahon ng kanilang kabataan, mauubos ang kanilang adult life. Na puro nire-remedyohan yung pagkakamali nila ng mga bata pa sila. Hanggang sa isang araw, mamamatay sila na parang isang buntong hininga. At sinabi ni Moses sa Diyos, ay ng buhay namin. Laging sa kahit anong gawin namin, yung kasamaan namin laging nasa unahan namin. Pilit namin tinatakasan, pero yung resulta nandyan pa rin. Para kaming hinahabol ng puot mo, ng parusa mo. Verse 10, ang aming kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Ba?
70 years ang buhay ng tao. Pag umabot ka ng 70 years, purihin ng Diyos. Kung malakas-lakas ka pa at hindi ka mahilig magkape, hindi ka mahilig kumain ng cake, aabot ka ng 80. At hindi ka mahilig magsisig, kumain ng mamantika at taba, aabot ka ng 80. Kaya lang, kahit umabot ka pa ng 100 taon, na kagaya ni Enrile, ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang. Sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ng iyong puot ayon sa katakutan na marapat sa iyo? Kaya't ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Ituro mo sa amin. Huwag kaming mag-aaksaya ng panahon. Bilangin namin ang lahat ng panahon na nasayang at kung may natitira pa kaming panahon ngayon, we will make the most of it para sa kaluwalhatian ng Diyos. Turuan mo kami. Dahil ang totoo niyan, hindi totoo ang time management. I found out because ang management ng time is the management of the mind. Kahit maglagay ka ng schedule mo dyan, pag ang utak mo hindi kasali dyan, hindi mo gagawin yan. Pag hindi kasali ang puso mo dyan, the management of the heart. Kaya sabi ng awit, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ang dami naming nasayang na panahon pag ang aming mga pagnanasa ay hindi pa namin ipapasakop sa iyong karunungan. Turuan mo kami. At nababasag ang aking mga puso sa mga tao na marami ng sinayang na panahon pero nagsasayang pa rin sa ngayon. Kapwa matanda, kapwa bata. With all these years, hindi tayo nagpasakop sa katalinuhan ng Diyos sa kanyang salita. And yet, binubuhay tayo ng Diyos dahil sa kanyang grasya, nagsasayang tayo ng panahon na para lang tayong laging pinagagalitan ng Diyos. Siguro dumating sa punto ng mga Kristiyano, bakit parang lahat ng gagawin ko mali? Hindi ba sinabi ni Moises yan? Yung kasamaan namin laging nasa harapan namin. It is because we don't number our days. Nag-aaksaya tayo ng panahon. At ayaw nating ipasakop ang ating puso sa karunungan ng Diyos. Kaya turuan mo kami. Ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga araw upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Manumbalik ka, O Panginoon. Isipin mo, sa lumang panahon, inaasam-asam nila ang presensya ng Diyos. Ang sabi ni Moses, O Diyos, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na kaming samahan. Pero sa atin, ipinapaalala lagi ng Panginoong Jesucristo, manatili kayo sa akin sapagkat ako'y nananatili sa inyo. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Verse 14, O busugin mo kami sa kinaumagahan ng iyong kagandahang loob, upang kami ay mga galak at mga tuwa sa lahat ng kaarawan namin. Nakita niyo? Busugin mo kami ng awa tuwing umaga. Satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Saan tayo nagsimula magbasa? Verse 7. Ba? Tingnan mo, verse 9. Buong araw namin para kaming dumadaan sa ilalim ng galit mo. Pero sa natitira naming buhay, mahabag ka sa amin. Para kahit nararamdaman namin yung consequence ng lahat ng pagkakamali namin noon,
we may rejoice and be glad all our days. Kasi pagkakamali natin, wala sa kamay natin yun. Naalisin, o Diyos, wag mo na akong parusahan, ha? Nagsisi na ako. Hindi mo pwedeng alisin ang kamay ng Diyos sa mga bagay na ayaw niyang tapusin. Pero pwede mong hingin sa Diyos ang awa para kahit nasa ilalim ka ng disiplina ng Diyos, at habang pinaglalabanan mo at pinagtitiisan mo ang lahat ng bunga ng iyong pagkakamali, magiging masaya ka habang nabubuhay ka. Because mahabagin ng Diyos. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Kaya't nais ng Diyos na ang ating bunga ay manatili. That in spite sa kahinaan ng ating mga katawan, at wala namang ibang nagpahina sa katawan natin, kundi tayo rin, at walang naglagay sa atin sa mga sitwasyon na pangit, kung hindi tayo rin naman, and yet malaya ang ating espiritu sa Diyos. Hayaan niyong magbunga ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin habang inaani natin lahat ng inihasik natin na kapaitan. Sa kawalan natin ng pananampalataya nung una nating mga panahon, at kahit ng mga Kristiyano na tayo, sa kakuparan nating sumampalataya, sige tayo ng sige ng paghahasik ng mga maling gawain na hindi pwedeng hindi nating anihin. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa, sapagkat hindi naman tayo ang nagbubunga, ang Espiritu na nasa atin ang nagbubunga. For the fruit of the Spirit. Hindi fruit of, no. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, without me, ye can do nothing. Because hindi mo bunga yan. Bunga yan ng puno. At tayo ay mga gamit lang ng Diyos para ma-representa si Kristo sa sanlibutan. Ano bang namumunga? Sanga ba? Of course, sanga ang namumunga. Pero anong trabaho ng sanga? Siya lang ang nagbubuhat ng bunga. Pero makikilala ang puno sa bunga. Makikilala si Kristo sa bunga ng Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano ay sanga ni Kristo. At gusto ng Diyos manatili yan dyan. Sapagkat si Jesucristo ay buhay na puno. Maaring may mga sanga na bulok. Pero walang duda, ang puno na si Kristo ay walang kabulukan. Kung kaya't makakasira sa reputasyon ni Kristo, tinatanggal ni Kristo ang mga sanga na hindi nagbubunga. Walang ibang nagtatanggal. Naglalayo ng tao sa pananampalataya maliban sa kawalan ng realidad ng kanyang pananampalataya. Ano sinabi ng chapter 15 verse 2? Bawat sanga na nasa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Sinong inaalis niya? Yung hindi nagbubunga. Sino ang hindi nagbubunga? Yung hindi talaga nakakabit sa puno. Akala mo ba kung anong nagpapatalikod sa tao sa pananampalataya? Yung hindi nagbubunga sa kanya ang pananampalataya. Walang tumatalikod sa pananampalataya na nakatikim ng tunay na pananampalataya. Inaalis talaga ng Diyos, ng Ama sa puno, yung mga sangang hindi nagbubunga. Sapagkat kung nagbubunga, kung simula nung yung taong yan ay nakakilala kay Kristo, ay nakita natin ang pagtalikod niyan sa kasalanan. Subalit sa ilang punto ng kanyang buhay, siya ay nagkakamali lamang.
Pupungusan niya ng Diyos, pero hindi yan aalisin ng Diyos. Pero meron tayong nakita na simula nang tumanggap siya kay Kristo, ni hindi mo nakita pagtalikod sa kasalanan, ni ang pagluha sa kasalanan, ni ang pagsisikap sa grasya ng Diyos. Sino nagtatanggal nun? Hindi si Kristo ang nagtatanggal ng tao. Hindi rin ang banal na Espiritu ang nagtatanggal ng tao. Ang Ama ang nagtatanggal ng tao. Kaya nung panahon na maraming tumalikod sa pananampalataya, sa John chapter 6, verse 65, at sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Sino ang naglalapit ng tao kay Kristo? Ang Ama. Sino ang magsasaka na nag-iingat sa puno? Ang Ama. Verse 66, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod. Wala akong magagawa, tatalikod ka talaga sa pananampalataya sapagkat hindi nagbunga sa iyo ang salita ng Diyos. Dahil ako din, kung wala akong natikman ditong kasiyahan sa salita ng Panginoon, at hindi ko nakita na ang Panginoon ay laging nasa tabi ko upang huwag akong makilos, tatalikuran ko ang pananampalatayang ito. Mas marami akong pwedeng gawin na may pakinabang. Pero paano ko i-deny ang aking Panginoon? Samantalang sasabihin ko, kung hindi si Kristo lang. Nawawala ang tao sa paglilingkod, hindi dahil sa siya'y na-discourage, kung hindi dahil sa pinutol ng Ama. At bakit pinuputol ng Ama? Walang bunga. Bakit walang bunga? Dahil hindi naman talaga nananatili kay Kristo. Mukhang nakadikit lang, pero si Kristo hindi nagbibigay ng buhay sa kanya. Later on, magiging kabulukan yun. At pagka tinignan ng mga tao na dumadaan sa puno, bakit hindi namumunga yung sanga na yun? Siguro bulok ang puno na to. Siguro tong puno na to mamamatay na to. No. Hindi mamamatay ang puno. Marami lang bulok na sanga. Kung kailangan alisin ang mga bulok na sanga. At sino ang gumagawa ng lahat ng yan? Kung nawala ang simbahan dahil natisod sa atin, ayusin natin. Pero kung natisod sila sa kagagawan nila, kung nawala sila dahil sa pinili nilang huwag manumbalik sa Diyos, wala akong magagawa dyan. Sanga lang ako. Sanga lang. Ang Ama ang magsasaka. Kahit ako pwede rin akong putulin ng Diyos. Kung hindi ko nakita sa buhay ko, na nabubuhay talaga siya sa buhay ko. O napakadakila ng kapanganakang muli. Na ang tao ay mamatay sa kanyang sarili. At pagkatapos sa Hesukristo ang mabuhay sa kanya, hindi tayo perpekto. Pero hindi mo maikakaila ang buhay ni Kristo na dumadaloy sa iyo. Kung kaya ang mga totoong may buhay kay Kristo, anong ginagawa ng Panginoon? Nililinis.
At ako'y na-inspire doon sa simpleng kanina nag-uusap kami ni tatay. Actually, doon ko nakuha itong preaching na to. Yung sinabi ni tatay, Pastor, yung suha, dapat pinipitas. Dahil pag pinitas mo ang unang bunga, yung kasunod na bunga nun, matamis na. Kailangan yung unang bunga pitasin. Dahil pag hinahayaan mong malaglag lang yon, yung susunod na bunga nun maasim. At there and there, nakadama ko ng kapayapaan sa Panginoon na kailangang putulin yung mga dapat putulin sapagkat ang kasunod na bunga matamis na. Di ba? Yun ang pinag-uusapan natin. Na kahit sa suha, nakikita ko ang Panginoon. Na may plano ang Diyos sa buhay ko at sa iglesia. The heavens declare the glory of God, and the firmament is handiworks. Na sinabi ng banal na Espiritu doon sa suha na yun, sino man na nagbubunga, nililinis niya ito upang magbunga ng marami. Kung kayo ay nakatagpo na ng inyong ministeryo sa Panginoon, at nakikita nyo kung paanong dahan-dahan, subalit consistent, na nagtatagumpay ang banal na Espiritu sa inyong buhay, huwag kayong magtaka kung bakit kayo ay tinatabasa ng Diyos. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Sa iglesia, nakakatagpo tayo ng mga leader na matitigas at matatatag at mga subok sa panahon ng malawakang paglilinis. At kung babalik tayo sa kahapon, laging ganyan ang kasaysayan ng iglesia. Natagpuan ko ang aking pagpapastor hindi sa magandang panahon, sa panahon ng paglilinis ng Panginoon. Matatagpuan nyo rin ang inyong mga ministeryo, hindi sa panahon na maraming gumagawa sa gawain, kung hindi dahil sa nag-iisa ka na lang. At ang Panginoon na nagsasabi sa iyo, hindi ka pa ba kikilos? Para gumalaw tayo, kailangan magbawas sa iglesyang ito. Dahil ang tatanggalin ng Diyos yung mga wala talagang pakinabang at hindi nagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo. Ayoko silang mapahamak. Kaya umaasa ako na sana isinantabi lang sila ng Diyos. Pansamantala ngayon. Sana. Pero sino nakakaalam noon? Diyos lang. So let us mind our business. Sapagkat yung bunga na ibinubunga sa atin ngayon ng banal na Espiritu dapat manatili. Kung marunong ka ng magmahal sa paggawain ng Diyos, mamunga pa lalo ng pagmamahal. Kung natakatagpo ka na ng kapayapaan, makakatagpo ka na mas marami pang unos sa buhay upang makatagpo ka pa ng mas angat na kapayapaan. May pananampalataya ka ba? Baka mamaya yung pananampalataya mo, masasabi mo lang pananampalataya kapag ka binibigyan ka ng Diyos ng mga material na bagay. O nangailangan ka ng pera, nanalangin ka, binigay ng Diyos ang pera mo. Meron pang higit na pananampalataya dyan. Na yung mga bagay na sinabi ng Diyos, pero imposible, kagaya na makakita tayo sa lugar na to ng mga taong tatalikod sa kasalanan. Mga bagay na hindi na natin kayang sukatin. Kung paano ang mga langgam ay maliliit na.
insekto lang, pero they are able to build cities sa ilalim ng lupa. Yun ay imposibleng bagay. Walang langgam na nagugutom sa panahon ng tag-ulan. And yet mahina na nilalang lang sila. Pero maraming tao, mas malakas kaysa sa langgam at mas mautak kaysa sa langgam, naghihikahos sa panahon ng kahirapan sapagkat hindi naghanda. Pero ang langgam sa kanilang pagtutulong-tulungan, kagaya ng iglesia ng Panginoon, wala sa kanila ni isa mang mangangailangan sapagkat sila ay nagsasama-sama at nagtutulungan at nagsisikap. Sinabi sa Proverbs, go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise. Na kahit ang gagamba nakatira sa Malacanang, kahit sa bahay ng hari, hindi ako nakapunta sa bahay ng hari. Hindi ako nakaupo sa opisina ni Bongbong Marcos. Pero may gagamba sa bahay ni Bongbong Marcos. Di ba kamangha-mangha ang mga bagay na yan? Kahit ang mga kuneho, pag nagtago sa bato, nagiging invincible. O huwag mo sabihin na ang Kristiyano, pag nagtiwala kay Kristo, ay hindi magtatagumpay sa sanlibutan ito. Mga kapatid, ang lahat ng yan ay pinagtibay sa atin ng Panginoon. At hindi yan mangyayari sa pamamagitan lang ng sarili natin. Pero meron tayong sariling isip at meron tayong sariling pagnanasa. Anong gagawin natin sa mga bagay na yan? Matuto tayong magdasal. Kaya sinabi doon, hindi ninyo ako hinirang, hinirang ko kayo, at itinalaga ko kayo, upang kayo ay magbunga at ang inyong bunga ay manatili. Bakit ginawa ng Diyos yan? At ano ang resulta ng mga bagay na yan? Upang anuman ang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin sa inyo. Huwag kayong manalangin sa Diyos nang hiwalay sa pagtawag niya sa inyo. At huwag kayong manalangin sa Panginoon ng mga bagay na hindi magpapakita ng bunga ni Kristo sa inyong buhay. Sapagkat ang dahilan kung bakit tayo may access sa pananalangin ay sapagkat hinirang niya tayo para magbunga. Kung bakit may access tayo sa pananalangin. Sa gitna ng mahirap na daigdig na ito, hindi para maipakita natin ang sarili natin sa sanlibutan, kung hindi para maipakita si Kristo sa atin sa sanlibutan. Hindi tayo nagdadasal dyan. Para ipanalangin kung anong gusto lang natin. Tandaan natin yung mga bagay na gusto natin, mababago yan sa pananatili kay Kristo. Hindi mo ba nakita na ang bunga ng Holy Spirit ay palaging tumutukoy sa pagnanasa ng puso? Sinong umibig ng walang pagnanasa? Sinong may kabaitan na walang pagnanais at pagkagusto? Sinong sumasampalataya na hindi umaasa sa Diyos? Sinong pumapayapa ang hindi sumasampalataya? Lahat ng yan ay may kinalaman sa pagkagusto ng puso. Kapag ka may pag-ibig, may kapayapaan, may kabaitan, na bunga ng banal na Espiritu, ang lahat ng ipapanalangin natin sa Panginoon ay ay sumasalamin sa mga bunga na yan. O Diyos, tulungan mo ko. Gusto kong maipakita sa kapatiran ko ang pagmamahal mo. Panginoon, tulungan mo. Gusto kong tumulong pero wala akong maitulong. O Diyos, tulungan mo ko. Kailangan ko ng katalinuhan
Nananalangin ka para sa iyong negosyo. Walang masamang manalangin para sa negosyo mo. So tandaan mo, nandito ka sa daigdig na to, hindi lang para magnegosyo. Kung hindi para magtaglay ng bunga ni Kristo. At hayaan mo na yung mga bunga ni Kristo, makita yan habang nagnegosyo. At habang nag-aaral ka, yung mga bunga ni Kristo ay makita sa iyo habang nag-aaral ka. At habang nagtatrabaho ka, yung mga bunga ni Kristo ay makita sa iyo habang nagtatrabaho ka. O sa ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. At dito naluluwalhati ang ating Ama sa Langit na tayo ay nagbubunga. Kung kaya tayo tinatawag ng mga disipulo ni Kristo. Dahil sa pagpili ng Diyos at sa kanyang plano na tayo ay magbunga, manalangin tayo sa pangalan ni Kristo. Walang sanga na magkakaroon ng request sa magsasaka. Hiwalay sa puno. Patay yun. Sa tingin mo ba mag-i-interest ang magsasaka sa mga sanga na nasa lupa? Iipunin niya yun at ilalagay na sa apoy. Pero yung mga nakakabit, nakikita niya ang kalagayan ng mga yan. Itong sanga na to, kinakain ng mga insekto. At naririnig niya ang kanilang mga tawag, nahihirapan ang sanga na to. Itong sanga na to ay tinawag para magbunga. Aayusin ko itong sanga na to. At sa kabila nakita niya, yung sanga ay nabibigatan. Tinatama ng kable ng kuryente. At hindi siya nakakaalagwa sa kanyang paglaki. Tatanggalin ko to. Sapagkat nahihirapan ang sanga na to. Hanggat nakakabit ka kay Kristo. At ang iyong ipinapanalangin ay mula sa puso ni Kristo. Papakinggan tayo ng Diyos. Kaya kung may mga gusto tayo na binigay ng Diyos, maaaring hindi mo naiintindihan kung bakit binigay sa iyo ng Diyos yan. Hindi niya binigay sa iyo yan kasi gusto mo. Binigay niya yan kasi gusto niya para sa iyo. Gamitin mo yan para sa Kanya. Chapter 5, verse 13 and 14 ng John. Ng 1 John. 1 John chapter 5, verse 13 and 14. Kung may binigay ang Diyos, mga bagay na pinahintulutan niya para sa iyo, hindi yan talaga para sa iyo. Kung hindi para maging masaya ka sa Kanya at para sa Kanya. Alam nyo, huwag nyong gagamitin yung mga pagpapalang material para lumayo sa Diyos. Kung hindi dapat lalo yan magturo sa inyo na dumepende sa Panginoon. Sapagkat gusto ng Diyos magbunga kayo. Mabago ang inyong buhay. Mabago ang ating mga pag-uugali at ang ating mga pagsisikap at ang ating mga pagtsatsaga. Mapalad ang tao na nagsisikap. Makikilala mo ang tao sa kanyang pagsisikap. Ang tao nagsisikap sa kasamaan, huwag mo sabihin mabuting tao yan. Ang nagsisikap para kay Kristo ay nabubuhay kay Kristo at sa kapangyarihan ni Kristo. Pabasahin na natin ito. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya.
na kung tayo humihingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, dinidinig tayo niya. Kaya ang sekreto sa pananalangin ay nandoon mismo sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang kalooban ko, kung hindi yung kalooban mo. Oo, at sinabi ng Panginoon, hingin mo kahit anong gusto mo. Totoo yun. Pero habang lumalago kang Kristiyano, dapat natututunan mo, hindi lahat ng gusto mo, gusto ng Diyos. Hanggang sa dumating ang panahon, ma-realize mo, salamat sa lahat ng mga panalangin na hindi sinagot ng Panginoon. At salamat sa mga bagay na pinilit ko pero hindi pinayagan ng Diyos. Sapagkat hindi ko matatagpuan ngayon ang kalooban ng Diyos kung hinayaan niya akong masunod sa gusto ko. Pero lahat ng mga bagay na pinahintulutan ng buos ng Diyos sa buhay ko ay gumagawang magkakasama para sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Kaya huwag manalangin nang ayon sa gusto mo lang. Habang lumalago tayo, tignan mo yung gusto mo kung gusto ng Panginoon. Malalaman mo yan sa kanyang salita. Ako ba'y nagiging mapagmahal dito? Sa mga taong napapahamak, sa aking kapatid, sa aking iglesia. Ngayon sa pag-ibig ay kailangan may paninindigan. Dahil bagamat ang pag-ibig ay para sa lahat, alam natin na manipis lang ang pagitan ng pag-ibig at pagkamuhi. Anong ibig ko sabihin? Kung iniibig ko ang Diyos, nagagalit ako kay Satanas. Kung minamahal ko ang gawain ng Diyos, namumuhi ako sa lahat ng gawain ni Satanas. Kaya pag ako'y nagkasala, nandidiri ako sa aking sarili sapagkat ayoko niyan. At nanghihingi ako ng awa sa Panginoon. Kung mahal mo ang buhay, magalit ka sa mga taong pumapatay ng buhay. Kung mahal mo ang kapayapaan, kailangang ikaw ay mamuhi sa lahat ng destabilisasyon at lahat ng division na mayroon. Sapagkat sinasabi ng propeta o sinasabi ng apostoles, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan. Kung kaya't ang pag-ibig, ang totoong pag-ibig sa kanyang ang pag-ibig at totoong pag-ibig ay may sariling depensa. Kaya nga alam mo, kung minamahal mo ang iyong iglesia, hindi mo hahayaan na pumasok ang kasamaan ng sanlibutan sa iglesia. Kung minamahal mo ang iyong pamilya, hindi mo hahayaan na ang pamilya mo guguluhin yan, papasukin yan ng mga masasamang bagay na galing sa sanlibutan. Kung minamahal mo ang misis mo at ang mister mo, hindi mo hahayaan na mamatay ang pag-ibig. Diba? Kaya't minamahal natin ang mga kapatid natin. Pero hindi ko minamahal ang kasamaan. Isa lang ang remedyo sa kasamaan. Magpakumbaba sa grasya ng Diyos. Walang kasalanan na hindi patatawarin ng Panginoon. Sino mang lalapit sa Panginoon, wala siyang tatanggihan. Sinong humihingi ng tulong sa Panginoon na hindi niya tutulungan? Wala. Mabuti ang Panginoon. Pero kung hindi lalapit ang tao, hanggat lumalapit ang tao, maniniwala ako,
May grasya ang Diyos. Kaya mga kapatid, manatili ang ating mga bunga sa iglesyang ito. Akala ko nakakapagbuo tayo ng mga leader kasi tinuruan lang natin ang doktrina. Hindi. Kailangan maranasan nila kung anong ibig sabihin ng manatili kay Kristo at si Kristo ay nasa kanila. Isipin na lang natin na pumapasok tayo sa gitna ng bagyo at nasa barko tayo. Pag nagsama yung tubig alat o yung tubig na malamig at saka tubig na mainit sa dagat, gumagawa ng ipo-ipo. Andun tayo sa gitna. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ilang bunga pa ba ang kailangan ng Panginoon? Siyang nakakaalam. Paano tayo mag-aakay ng kaluluwa? Matransform tayo. Magliwanag tayo. Hindi nila nakikita si Kristo pero nakikita nila tayo. Hindi kailangan ng Diyos ang mabuting gawa natin pero kailangan ng mga tao ang mabuting gawa natin. Hindi makikinabang ang Diyos sa pagtitimpi natin pero pag nagtimpi tayo, makikita ng sanlibutan ang Diyos na nagtitimpi sa buhay nila. So anong bunga? Si Kristo. Mabuo sa buhay natin. Palayan tayo ng Panginoon. Tumayo tayo lahat mga kapatid.